did Mary experience death before she was assumed into heaven? Alam po ninyo, hindi ko kasi ako theologian na yung dalubhasa, kaya ay medyo nanood po ako ng iba-ibang palabas, iba-ibang commentary, no? At ang isang napaka-simpleng paliwanag na napakinggan ko ay kay Father Dave Concepcion. Ay, Father Dave, na sabi niya, nung itinalaga o pinoklama daw yung dogma on the Assumption by Pope Pius XII, ang nakalagay lang ay simply that Mary was assumed to heaven, body and soul. No, walang specific na sinabi kung siya ay namatay or natulog lang. No? At sabi din ni Father na pagpupunta ka daw sa Jerusalem, the Orthodox, no, they believe na si Mary ay namatay bago dinala sa langit. Kaya nga, meron sila dong lugar na ang nakalagay is the tomb of Mary. Pag tomb, ibig sabihin ay namatay. Pero syempre, wala na doon yung katawan dahil nga iniakyat na sa langit. Pero meron din lugar doon yung tinatawag na Church of Dormition, no? Sabi ni Father, dito nagmula ang salitang dormitory kung saan na si Mary ay natulog lang tapos iniakyat na sa langit, no? So tawa nga ako ng tawa, sabi niya, totoo naman na maraming ang pagdarasal, dinarasal na sana pag sila ay tinawag ng Panginoon, natutulog lang sila. Kaya sabi ni Father Dave, kung ganun ang dasal natin, maraming makukuha sa simbahan habang nagsisimba dahil natutulog, no? Well, anyway, pero ang sabi, the point daw about Mary being assumed to heaven is not whether she was or she died or she just fell asleep na tapos iniakyat siya. Ang punto is, si Mama Mary ay nandun na sa langit, no? Kapiling ng ating Panginoon. At ito din ang inaasam-asam natin na meron ng nauna doon sa atin, si Mama Mary, na kaya inaasahan din natin na sana tayo ding lahat ay makarating kung nasa ng ating mahal na ina. No? Kung paano siya ay nasa langit, sana tayo din makarating sa langit. Pero mangyayari yon siguro kung gagayahin din natin ang mga katangian ng ating mahal na ina habang siya ay nandirito pa sa lupa. Halimbawa, isang katangian ni Mama Mary talagang she stayed with Jesus and up to the cross. No, nanatili siya doon. Isang katangian pa ni Mama Mary. Talagang napakamatulungin niya, di ba? Very selfless. Hindi niya iniisip yung sarili niya para matulungan yung kanyang pinsan na si Elizabeth nung ito ay nagbubuntis. No? Tapos si Mama Mary din ay isang taong may pakialam. Nung nakita niyang naubusan na ng alak yung kinasal, sabi niya, tulungan naman natin sila, kawawa naman. Ganun. Minsan tayo walang pakialam pagka may nakitang nangangailangan, hindi ko naman tuhandaan, ba't ako? Pero hindi, si Mama Mary may pakialam sa kanyang kapwa. Iilan lang po ito sa mga katangian ni Mama Mary, no? Na pwede nating tularan na kaya para nang sa gayon, tayo din pagdating panahon, sana makarating tayo sa langit, no? Kaya nga daw, ang sinasabi natin, kasi lahat naman tayo mamamatay, that hopefully, we will see each other again in heaven. No? But again, sabi ni Father Dave, sana not soon. Na balang araw, no, magkita-kita tayo doon sa kalangitan, gaya ng ating mahal na ina. So yun po, no, siguro maganda hindi na natin pagtalunan. Siya ba ay natulog? Siya ba ay namatay? Hindi. Ang importante, siya ay nasa langit na kapiling ng ating Panginoon. If you have any other questions for me, you can send them anonymously by clicking the link on this post. Thank you very much.